Eto po yung madalas kong sabihin na ang lalong maglalagay sa alanganin ay ang mga kay Digong, ay ang mga nasa paligid ni Digong, lalong-lalo na po yung mga personalidad katulad ni Harry Roque, Maharlika at iba pang nasa social media, yung mga DDS vlogger. Sila sa tingin ko ang maglalagay lalo sa kapahamakan kay Digong. Yan po ang nangyayari. Ang unang claim kasi na itong mga uh, Dutertats, yun man ho sa kanila anyway, ay kuno kinidnap nga si Digong. At yan po ay naging or isang statement na ginamit ng prosecution laban kay Digong. Nga naman, pag ikaw ay kinidnap, nakawala ka sa mga kidnapper, alangan namang babalik ka pa sa mga kidnapper, sa mga kumidnap sa'yo. Hindi na, di ba? Pag si Digong ay pinagbigyan dito sa kanyang interim release na I doubt kasi nga wala naman talagang tatanggap din sa kanyang bansa, sigurado ba siyang babalik siya sakaling magkaroon or in the schedule of the trial? Mukhang mas mahirapan ang ICC dyan. Bakit ba naman kasi pahihirapan ng ICC ang kanilang sarili? Nga naman, isa pa, talamak ang fake news na itong mga nasa paligid ni Digong. Alam naman siguro yan ni Digong. May go signal naman siguro yan kay Sara Duterte at kay Digong. Yung kanilang mga ipinapakalat na disinformation. At yun na nga, ang ICC mismo ay naka-experience or biktima mismo ng disinformation coming from Duterte camp. At yan talaga ay negatibo. Siguradong malaking puntos yan para sa prosecution or para sa mga biktima. Kahit kasi kung sakali kasi makalabas si Digong kung saang bansa man siya pumunta, talagang naandyan pa rin yung kawalang hiyaan at pagiging abusado, pagiging arugante ng mga nasa paligid ni Digong. At kung sakali na pagbigyan nga dito sa interim release, ako rin naniniwala na lalong magiging arugante itong mga ito at lalong lalaganap ang fake news. It really shows that the Duterte camp has the proclivity to propagate disinformation and to twist facts. Totoo naman yan. Wala naman tayong mga fake news sana sa mundong ito kung hindi dahil sa mga Duterte, kung hindi dahil sa mga DDS. Hindi sana na-imbento sa tingin ko ang fake news, wala sanang nabibiktima ng fake news, dahil ako sa sarili ko, sa tingin ko ay biktima rin ng fake news. Wala sa akin na tayo hindi pinalad noong nakaraang eleksyon. Sabi nga nila, sometimes you win, sometimes you learn. Ako natuto. Sa tingin ko, yung mga pinalad, hindi ko sure natuto ba sila. Yun yung punto natin. So ayan, walang bago. Basta inisip or basta marinig nyo yung salitang fake news at disinformation, walang kaduda-duda, galing yan sa mga diehard. Tidigong.